araw mga bata! Isang bagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayon. Handa na ba kayo? Tara at magsimula na tayo dahil kay teacher, matututo ka rin. Ang ating mga aralin para sa linggong ito ay pagbibigay ng mga mahalagang pangyayari at ng lagom o buod ng tekstong napakinggan at pagpili ng angkop na aklat batay sa interes. Ito ay may mahalagang kasanayang pampagkatuto na nakapagbibigay ng lagom o buod ng tekstong napakinggan na ibibigay ang mahalagang pangyayari at nakapipili ng angkop na aklat batay sa interes. Narito naman ang mga layunin ng ating aralin. Natutukoy ang mga mahalagang pangyayari sa napakinggang teksto. Nakakasulat ng lagom o buod ng tekstong napakinggan. At napipili ang angkop na aklat batay sa interes. Sa aralin ito, iyong matututuhan ang pagbibigay ng mahalagang pangyayari, gayon din ang pagbibigay ng buod ng tekstong napakinggan, at ang pagpili ng aklat na ayon sa iyong interes. Ano nga ba ang pagbubuod? Ang pagbubuod ay isang paraan ng pagpapaikli ng anumang teksto. Ito ay paglalahad ng mga kaisipan at natutuwang impormasyong nakuha sa teksto. Ito ay hindi sulating orihinal o hindi kailangang maging sariling akda. Ang pagsusulat ng buod ay mahirap gawin sa simula, pero kailangan lamang ng kaunting pagsasanay. Una, kailangan mong basahin ang buong kwento o teksto. Habang bumabasa ka, kumukuha ka ng mga keywords at ilista ang mga ito. Bukod rito, kailangan mo ring tandaan ang pagkakasunod-sunod ng mga eksena sa kwento. Pagkatapos, isipin mo kung ano ang magiging sanhi at bunga ng mga eksenang ito. Ilagay lamang sa buod ang mga mahalagang nangyari sa mga karakter at eksena na may malaking bahagi sa kabuuan ng kwento. Ngunit, ano nga ba ang mahalagang pangyayari? Ang mahalagang pangyayari ay sumusuporta sa paksa o sentrong pinag-uusapan sa isang akda na maaaring nabasa o napakinggan. Ito ang bumubuo sa katawan o nilalaman ng talata at nagbibigay ng karagdagang kaalaman o pagpapalawig ng ideya o paksa. Mahalagang matutuhan ang pagtukoy sa mahalagang detalye, impormasyon o pangyayari dahil ito ang patunay, paliwanag at paglalarawan na kailangan upang maunawaan ang isang akdang binasa o napakinggan. Anong kwento ang kinahihiligan mong basahin? Anong mga aklat na ang nabasa mo batay sa iyong interes o kinahihiligan? Maraming iba't ibang uri ng kwento tayong nababasa. May tungkol sa mga tunay na karanasan, sa mga paborito nating gawin, kainin o paboritong bagay. Maaari ding tungkol ito sa mga tao, hayop o pangyayari. Bawat tao dito sa ating mundo ay may kanya-kanyang interes sa kung anong aklat o kwento ang nais niyang basahin. Ang lahat ng ito ay nababatay sa kung ano ang interes mong basahin. Maraming paraan upang ang isang individual ay makakalap ng karunungan. Ang pagbabasa ng angkop na aklat ay isa sa paraan upang malinang ang iyong kaalaman. Tiyakin lamang na ang aklat na pipiliing basahin ay nakadadagdag ng tamang impormasyon o kaalaman. Subukin natin kung naintindihan mo ang mga pagtalakay na iyong napakinggan sa panimulang aralin. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na gawain, pakinggan mo ang talambuhay na aking babasahin. Ang talambuhay ni Efren G. Peña Florida Jr. Si Efren Jeronimo Peña Florida Jr. ay nakilala ng mga Pilipino noong siya ay nagwagi bilang bayani ng taon ng CNN noong taong 2009. Ito ay para sa kanyang Kariton Classroom sa tulong ng samahang Dynamic Teen Company. Isinilang si Peña Florida noong 5 ng Marso taong 1981. Ang tatay niyang si Efren Sr. ay isang driver ng tricycle. Samantalang ang nanay niyang si Lucila ay isang simpleng may bahay. Sa kabila ng katotohanang
Lumaki siya sa isang lugar na malapit sa tambakan ng mga basura at maruming tubig. Nakapagtapos pa rin bilang scholar sa elementarya at sekundarya si Efren. 2 kurso ang natapos niya sa kolehiyo na may mataas na karangalan. Ang degree sa Computer Technology sa San Sebastian College, Recoletos at Bachelor sa mataas na edukasyon sa Cavite State University. Binuo ni Efren ang Dynamic Teen Company noong kanyang kabataan. Ito ay isang grupong pangkabataang may layuning hikayatin ang mga mag-aaral na makatulong sa lipunan at paunlarin ang sarili kaysa maging batang kalye. Ang gawain ito ng kanyang samahan ang naging dahilan kung bakit siya naging nominado sa Patimpalak na Bayani ng Taon ng CNN. Mula sa napakaraming nominado mula sa mahigit 100 bansa, napili siya bilang isa sa 10 nominado hanggang sa siya nga ang hinirang bilang Bayani ng Taon ng CNN noong ika-22 ng Nobyembre, taong 2009. Ang parangal na ito ang nagbigay sa kanya ng malaking halaga na ginagamit niya sa kanyang kawang gawa, ang magbigay ng edukasyon sa kariton. Halina't sagutin mo ang unang gawain. Base sa napakinggang talata, sagutin ang mga katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang kasagutan sa iyong kwaderno o sagutang papel. Bilang 1. Sinong Pilipino ang nakilala bilang Bayani ng Taon ng CNN noong taong 2009? A. Efren Bata Reyes. B. Efren Jeronimo Peña Florida Jr. C. Efren Garcia Forbes Sr. O D. Efren George Estrada. Bilang 2. Kailan isinilang si Efren Jeronimo Peña Florida Jr.? A. Ika-5 ng Marso, taong 1981. B. Ika-5 ng Marso, taong 1980. C. Ika-15 ng Marso, taong 1981. O D. Ika-15 ng Marso, taong 1980. Bilang 3. Ano ang binuo ni Efren noong kanyang kabataan? A. Dynamic Boys Company. B. Dynamite Teen Company. C. Dynamic Teen Company. O D. Dynamic Teen Corporation. Bilang 4. Bakit siya naging nominado sa Patimpalak na Bayani ng Taon ng CNN? A. Dahil masipag si Efren. B. Dahil matalino si Efren. C. Dahil sa layunin ng binuong samahan ni Efren. O D. Dahil sa nagmula si Efren sa mahirap na pamilya. At bilang 5, saan ginamit ni Efren ang kanyang napanalunan sa Patimpalak? A. Ginagamit niya ito sa pagbibigay ng edukasyon gamit ang kariton. B. Ginamit niya ang napanalunan sa pagpapatayo ng bahay. C. Ginamit niya ito sa pagpapaaral ng kanyang kapatid. O D. Ginamit niya ito sa pagbili ng sasakyan. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Sa bilang 1, sinong Pilipino ang nakilala bilang Bayani ng Taon ng CNN noong taong 2009? Ang tamang sagot ay titik B. Efren Jeronimo Peña Florida Jr. Bilang 2, kailan isinilang si Efren Jeronimo Peña Florida Jr.? Ang tamang sagot ay titik A. Ika-5 ng Marso, taong 1981. Bilang 3, ano ang binuo ni Efren noong kanyang kabataan? Ang tamang sagot ay titik C. Dynamic Teen Company. Bilang 4, bakit siya naging nominado sa Patimpalak na Bayani ng Taon ng CNN? Ang tamang sagot ay titik C. Dahil sa layunin ng binuong samahan ni Efren. At bilang 5, saan ginamit ni Efren ang kanyang napanalunan sa Patimpalak? Ang tamang sagot ay titik A.
Ginagamit niya ito sa pagbibigay ng edukasyon gamit ang kariton. Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Magaling! Halina't dumako tayo sa ikalawa mong gawain. Ibuod ang teksto na iyong napakinggan sa gawaing pagkatuto bilang isa. Gamit ang mga pangungusap na nasa loob ng kahon, isulat sa iyong sagutang papel o kwaderno ang buod na nabuo. Bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. I-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. At narito ang halimbawang kasagutan. Si Efren ay isinilang noong March 5, 1981 ni Ginang Lucila, isang simpleng may bahay na asawa ni Efren Sr. na isang driver ng tricycle. Siya ay nakapagtapos ng 2 kurso sa kolehiyo na may mataas na karangalan, ang degree sa Computer Technology sa San Sebastian College, Recoletos at Bachiller sa mataas na edukasyon. Binuo ni Efren ang Dynamic Teen Company noong kanyang kabataan na may layuning hikayatin ang mga mag-aaral na makatulong sa lipunan at paunlarin ang sarili kaysa maging batang kalye. Noong taong 2009, siya ay nagwagi bilang bayani ng taon ng CNN. Ang Kariton Classroom ay ginawa ni Efren para magbigay ng edukasyon sa mga kabataan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong gawain. Tukuyin sa Hanay B ang naangkop na aklat na babasahin batay sa interes ng mga mambabasa sa Hanay A. Bilang isa, gustong matutuhan ni Ben ang iba't ibang uri ng mga lutuin dahil hangad niyang maging isang chef. Bilang 2, isasalibangan ni Joshua ang pagkanta at gusto niyang gamitin ang bakanting oras sa pagbabasa. Anong aklat ang maimumungkahi mong dapat niyang basahin? Bilang 3, tungkol sa nervous system ang pinag-aaralan ninyo sa science at gusto mo pa sanang madagdagan ang iyong kaalaman tungkol dito. Bilang 4, napag-aralan ninyo sa araw na iyon ang kabayanihang ginawa ni Lapu-Lapu. Napukaw ang iyong atensyon sa kanyang nagawa at gusto mo pa itong madagdagan. At bilang 5, nais mong malaman ang maganda at di magandang naidudulot ng paggamit ng teknolohiya. Piliin sa Hanay B ang titik ng tamang sagot. Bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Maaari mo muli i-pause ang video upang magbigay daan sa gawain nito. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Sa bilang 1, gustong matutuhan ni Ben ang iba't ibang uri ng mga lutuin dahil hangad niyang maging isang chef. Ang tamang sagot ay titik C, aklat na naglalaman ng mga recipe. Bilang 2, isasalibangan ni Joshua ang pagkanta at gusto niyang gamitin ang bakanting oras sa pagbabasa. Anong aklat ang may mumungkahi mong dapat niyang basahin? Ang tamang sagot ay titik E, sining. Bilang 3, tungkol sa nervous system ang pinag-aaralan ninyo sa science at gustong pa sanang madagdagan ang iyong kaalaman tungkol dito. Ang tamang sagot ay titik A, aklat na naglalaman ng siyensya. Bilang 4, napag-aralan ninyo sa araw na iyon ang kabayanihang ginawa ni Lapu-Lapu. Napukaw ang iyong atensyon sa kanyang nagawa at gusto mo pa itong madagdagan. Ang tamang sagot ay titik B, aklat na naglalaman ng kasaysayan. At bilang 5, nais mong malaman ang maganda at di magandang naidudulot ng paggamit ng teknolohiya. Ang tamang sagot ay titik D.
Mahusay mga bata! Sa puntong ito, palalalimin pa natin ang inyong kaalaman hinggil sa pagtukoy ng mga mahalagang detalye batay sa maikling kwento na aking babasahin. Para sa iyong ika-4 na gawain, pakinggan ang tekstong aking babasahin. Pagkatapos mapakinggan ang teksto, gamitin at sagutin ang mga tanong bilang gabay para makuha ang mahalagang detalye sa kwento. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel o kwaderno. Ang maiwagang bulaklak ng matandang babae. Noong unang panahon, may isang matandang babae na may magandang hardin ng mga bulaklak sa tabi ng lawa. Malapit ang matandang babae sa mga mangingisdang naninirahan sa kalapit na baryo. Madalas na bumisita ang mga mangingisda at ang kani-kanilang pamilya sa matandang babae upang magbigay ng isda kapalit ng ilang magaganda at mababangong bulaklak mula sa hardin. Naniniwala ang mga mangingisda na mayroong angking kapangyarihan ang matandang babae dahil palaging nagliliwanag ang kapaligiran na may kasamang magandang babae at duwending tumutulong sa pag-aalaga ng tanim. Sinubukan nilang tanungin ang matanda, ngunit sinabi nito na wala siyang kasama. Isang araw ay may mag-asawa na bumisita sa baryo. Nakita nilang magandang hardin. Pumasok sila at pumitas ng bulaklak ng walang paalam. Nakita sila ng matanda at pinakiusapang umalis. Ngunit pinagkatuwaan lamang dahil sa pangit nitong anyo. Dahil sa kalapastanganan ng dalawa, ginawa silang magandang kulisap. Noon din ay nagbago ang anyo ng dalawa, naging paru-paro. Nakita na lamang ng taong bayan na may kakaibang kulisap na umaali-aligid sa mga bulaklak. Ngayon, halina't sagutin mo ang mga katanungan. Bilang 1, tungkol saan ang kwento? Bilang 2, ano ang pinaniniwalaan ng mga mangingisda tungkol sa matandang babae at sa hardin? Bilang 3, sino ang bumisita sa hardin ng matanda? Bilang 4, ano ang ginawa ng mag-asawa sa matanda at sa hardin? At bilang 5, ano ang ginawa ng matanda sa mag-asawa? Muli ay bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Maaari mo ring i-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. At narito ang halimbawang kasagutan. Bilang 1, tungkol saan ang kwento? Ang tamang sagot ay, ang kwento ay tungkol sa isang matandang babae na may maganda at may wagang hardin ng mga bulaklak. Bilang 2, ano ang pinaniniwalaan ng mga mangingisda tungkol sa matandang babae at sa hardin? Naniniwala ang mga mangingisda na mayroong angking kapangyarihan ang matandang babae sapagkat madalas ang pagliwanag ng kapaligiran at may kasama itong magandang babae at duwending tumutulong sa pag-aalaga ng kanyang mga tanim. Bilang 3, sino ang bumisita sa hardin ng matanda? Ang bumisita sa hardin ng matanda ay ang mag-asawa. Bilang 4, ano ang ginawa ng mag-asawa sa matanda at sa hardin? Nakita ng mag-asawa ang magandang hardin. Pumasok sila at pumitas ng bulaklak ng walang paalam. Nakita sila ng matanda at pinakiusapang umalis. Ngunit pinagkatuwaan lamang nila ito dahil sa pangit nitong anyo. At bilang 5, ano ang ginawa ng matanda sa mag-asawa? Dahil sa kalapastanganan ng mag-asawa, ginawa silang magandang kulisap ng matanda. Nagbago ang kanilang anyo at sila ay naging paru-paro. Mahusay! Ngayon naman ay dumako tayo sa ika-5 gawain. Gamit ang napakinggang teksto sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat mo ang buod o lagom nito. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Gamitin ang rubrics bilang gabay sa iyong gagawing buod.
At narito ang halimbawang buod ng mahiwagang bulaklak ng matandang babae. May isang matandang babae na nag-aalaga ng magagandang bulaklak sa kanyang hardin. Madalas siyang pinupuntahan ng mga mangingisda sa karatig baryo upang bisitahin ang kanyang magagandang bulaklak. Nagdadala ng isda ang mga mangingisda kapalit ng mga magaganda at mababangong bulaklak ng matanda. Naniniwala sila na mayroong angking kapangyarihan ng matandang babae dahil madalas na nagliliwanag ang kapaligiran at may kasama itong magandang babae at duwende na nag-aalaga ng mga bulaklak sa hardin. Isang araw, may mag-asawang pumasok sa hardin at pumitas ng mga bulaklak ng walang pahintulot. Sinaway sila ng matanda, ngunit hindi siya pinansin at sa halip ay pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Kaya sa isang kisap mata, sila ay naging isang paru-paro na aali-aligid sa mga bulaklak. Kumusta ang iyong paggawa ng buod o lagom? Nakuha mo ba ang pinakamataas na puntos sa rubrik sa paggawa ng buod o lagom? Kung hindi mo pa din lubos na nauunawaan ng aralin, maaari mong balikan ang talakayan sa bahaging panimula. Para naman sa iyong ika-6 na gawain, isulat ang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng magandang paraan sa pagpili ng aklat at mali naman kung hindi. Gawin mo ito sa sagutang papel o kwaderno. Bilang 1. Sa pagpili ng aklat na babasahin, dapat ito ay naglalaman ng angkop na impormasyon na makatutulong sa pag-unlad ng bata sa pagbabasa. Bilang 2. Bukod sa interes, dapat naaangkop din ang edad ng bata sa babasahing mga aklat. Bilang 3. Nais magbasa ng aklat ni Ruben, ngunit ang napili niyang aklat ay hindi pa niya maintindihan ang mga napapaloob dito dahil malalim ang mga salita. Bilang 4. Ang aklat na babasahin ay dapat na naglilinang ng magandang katangian. At bilang 5. Ang nilalaman ng aklat na babasahin ay angkop sa level ng pag-unlad ng mga mag-aaral. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Sa bilang 1, sa pagpili ng aklat na babasahin, dapat ito ay naglalaman ng angkop na impormasyon na makatutulong sa pag-unlad ng bata sa pagbabasa. Ang sagot ay tama. Bilang 2, bukod sa interes, dapat naaangkop din ang edad ng bata sa babasahing mga aklat. Ang sagot ay tama. Bilang 3, nais magbasa ng aklat ni Ruben, ngunit ang napili niyang aklat ay hindi pa niya maintindihan ang mga napapaloob dito dahil malalim ang mga salita. Ang sagot ay mali. Bilang 4, ang aklat na babasahin ay dapat na naglilinang ng magagandang katangian. Ang sagot ay tama. At bilang 5, ang nilalaman ng aklat na babasahin ay angkop sa level na pag-unlad ng mag-aaral. Ang tamang sagot ay tama. Magaling! Ngayon ay maaari mo nang ipagpatuloy ang pagsasagot ng susunod na mga gawain o pagsasanay. Subukin mo ang iyong natutuhan sa aralin ngayong araw. Punan ng wastong salita upang mabuo ang pahayag. Isulat mo ang sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Ang patlang ay isang paraan ng pagpapaikli ng anumang teksto. Ang pagsusulat ng buod ay mahirap gawin sa simula, pero kailangan lamang ng kaunting pagsasanay. Ilagay lamang sa buod ang mga patlang, nangyari sa mga karakter, at eksena na may malaking bahagi sa kabuuan ng kwento. Sa pamamagitan ng patlang natin sa ating binabasa, madali nang makuha ang mga patlang mula rito. Sa gayon, hindi na tayo mahihirapan gawin ang pagbubuod. Ang pagpili ng aklat na basahin ay dapat batay sa iyong patlang. Muli ay bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Maaari mo ring i-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang
ang inyong mga sagot. Ang pagbubuod ay isang paraan ng pagpapaikli ng anumang teksto. Ang pagsusulat ng buod ay mahirap gawin sa simula, pero kailangan lamang ng kaunting pagsasanay. Ilagay lamang sa buod ang mga mahalagang nangyari sa karakter at eksena na may malaking bahagi sa kabuuan ng kwento. Sa pamamagitan ng pag-unawa natin sa ating binabasa, madali nating makukuha ang mga detalye mula rito. Sa gayon, hindi na tayo mahihirapang gawin ang pagbubuod. Ang pagpili ng aklat na babasahin ay dapat batay sa iyong interes. Para naman sa iyong ikapitong gawain, pakinggan mong mabuti ang tekstong aking babasahin. Isulat ang buod o lagom nito. Ilagay sa iyong sagutang papel o kwaderno. Gamitin na muli ang rubrics sa paggawa ng buod o lagom bilang gabay sa iyong gagawin. Natatagong paraiso. Sa isang liblib na pook sa Alaminos, Laguna, may isang kahanga-hangang lambak na waring pinagpala ng kalikasan. Napakaganda ng pook na ito. Sagana sa mga pako, palmera at iba pang halamang namumulaklak. Dito din matatagpuan ang mga higanting mga puno ng amyang na nagsisilbing kanlungan ng mga panggabing hayop at ibon. Nagsisikip ang lambak sa iba't ibang punong kahoy tulad ng lansones, niyog, kakao at marami pang mga punong namumunga. Ito ang dahilan kung bakit napakalamig ng klima rito. Sa may kalagitnaan ng lambak, malayang umaagos ang isang malinaw na batis na dinadaluyan ng isang likas na talon. Yuyungyungan ito ng malalagong puno at mga halamang ligaw. Kay sarap magtampisaw at maligo sa malamig na tubig ng batis. Nakalilibang magpalipat-lipat sa malalaking batong nakakalat sa gilid at gitna nito. Ayon sa kasaysayan, ang kagandaang ito ng natatagong paraiso ay bunga ng mga pagsabog ng mga aktibong bulkan ng Makiling at Banahaw. Ito ay nagpataba sa mga lupang nasa paligid nito, kung kaya naging malusog ang mga pananim na kusang tumubo sa naturang pook. May nagsasabing dati raw ang pook na ito ay isang bundok na lumubog ng may 1,000 talampakan noong unang panahon. Dito din daw nagdaraan ang mga mangangalakal na intsek mula sa Maynila patungong Bay. Pinatunayan ito ng mga bakas na nakita sa gilid ng talon. Ano man ang tunay na kasaysayan nito, di gaanong mahalaga, kundi ang makulay na larawan ng natatagong paraiso na kung tawagin ngayon ay Hidden Valley. Narito ang halimbawang buod ng natatagong paraiso. Ang buod ng natatagong paraiso. May isang kahanga-hangang lambak sa isang liblib na pook sa Alaminos, Laguna na waring pinagpala ng kalikasan dahil sa taglay nitong kagandahan. Sagana ang pook na ito ng mga halamang namumulaklak at namumunga, mga higante at malalagong puno, at mga halamang ligaw, kaya nagtataglay ito ng malamig na klima. Sa gitna ng lambak na ito ay umaagos ang isang malinaw at malamig na batis na dinadaluyan ng isang likas na talon, kung kaya't napakasarap magtampisaw at maligo rito. Napalilibutan din ito ng malalaking bato. Ayon sa kasaysayan, nagsisilbing pataba sa mga lupang nasa paligid nito ang bunga ng mga pagsabog ng mga aktibong bulkan ng Makiling at Banahaw, kung kaya't naging malusog ang mga pananim na kusang tumubo sa naturang pook. Ito rin daw ay isang bundok na lumubog ng may 1,000 talampakan noong unang panahon at ginawa ring daanan ng mga mangangalakal na intsik. Ano man ang tunay na kasaysayan, hindi may kakaila ang kagandahang taglay ng natatagong paraiso at ngayon ay tinatawag na Hidden Valley. Binabati kita sa matagumpay mong pagsasagawa ng mga gawain. Ngayon, batid ko na magiging madali na sa iyo ang susunod na aralin kung saan gagamitin mo ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam o pag-i-interview at pagkilatis ng isang produkto.
Ngayon, magsulat ka sa iyong kwaderno ng iyong nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Naunawaan ko na, nabatid ko na, at naisasagawa ko na. At narito ang halimbawang sagot. Naunawaan ko na ang pagbubuod ay isang paraan ng pagpapaikli ng anumang nabasa o napakinggang teksto. Ito ay paglalahad ng mga kaisipan at natutuwang impormasyong nakuha sa teksto. Nabatid ko na ang mahalagang pangyayari ay sumusuporta sa paksa o sentrong pinag-uusapan sa isang akda. Ito ang bumubuo sa katawan o nilalaman ng talata at nagbibigay ng karagdagang kaalaman o pagpapalawig ng ideya o paksa. At naisasagawa ko na pipiliin ang angkop na aklat na aking babasahin at titiyakin na makadadagdag ito ng tamang impormasyon o kaalaman. Sana ay may bago kayong natutunan sa linggong ito. Hanggang sa muli, paalam!